Former PBA star player na si Robert Bouleck instant millionaire na kagad matapos mag-flex ng kanyang magarang bahay at sasakyan sa Japan. Dumating na nga sa Japan si Bouleck para magsimulang mag-practice sa bago niyang team na Fukushima Firebunds sa Japan B-League. Tila dumaan nga daw sa red carpet si Bouleck at ang kanyang asawa matapos i-welcome ng kanyang bagong koponan sa pagdating nito sa Japan. Binigyan nga si Bouleck ng isang magarang bahay at sasakyan na mukhang kasama sa malaking package na pinirmahan niya sa Fukushima. Malamang ito ang naging dahilan kung bakit bigla siyang nagpaalam sa PBA. Ayon sa ilang source, si Robert Bouleck daw ay makakatanggap ng $30,000 a month na kung i-convert mo sa peso ay umaabot sa 1.68 million pesos kada buwan. Napakalaking pera nito na hindi kayang tumbasan ng kahit sino mang SMC at MVP team sa PBA. Hindi katulad sa PBA na ang veteran maximum salary ay pumapalo lamang ng 450,000 pesos kada buwan. Panigurado na lahat ng magagaling na player sa ating bansa ay ito din ang hinahangad na sahod. Bagamat sobrang laki na ng sahod na matatanggap ni Bouleck sa B-League, meron pa palang player na mahihigitan ng sinasahod niya sa Japan. Si Thirdy Ravena ay napabalita na sumasahod sa Japan B-League ng nagkakahalaga ng $10,000 to $50,000 kada buwan. Kung i-convert sa peso, tumatanggap siya ng 500,000 hanggang 2.5 million pesos a month. Nag-post pa nga si Thirdy Ravena ng isang video kung saan pinakita niya ang kanyang bagong bili na 2-story loft condo unit sa Japan. Kaya naman madami ang naaakit maglaro sa B-League o sa KBL kaysa sa PBA. Sirang-sira na kasi ang imahe ng PBA sa buong mundo, kaya naman yung ibang player ay nagre-rebelde na lang katulad ni Bouleck. Ang SMC at MVP teams na kasi ang kumokontrol sa PBA, kaya kahit superstar nila ay nilalayasan na sila para sa B-League. Samantala, nag-announce na si PBA Commissioner Willie Marshall na balak niyang gawing 16 teams ang PBA, mula sa kasalukuyang bilang nito na 12 teams. Ayon kay Marshall, wala naman daw magiging problema kung magdagdag ang PBA ng teams, basta pumayag lang ang TV network na makapag-televise sila ng mas higit pa sa 3 araw. Unti-unti nang nagbabago ang strategy ng PBA dahil nakikita nila na nauungusan na ang PBA ng mga liga sa ibang bansa. Nag-announce na nga dati si Marshall na wala ng restriction ng mga professional basketball players na naglayasan sa PBA at gusto muling maglaro sa liga. Pati mga rookies nga na dumiretso sa Japan at Korea para maglaro ng basketball ay natanggal na din ang ban sa PBA. Matagal na ngang hinikayat ng Blackwater team owner na si Josel Dosi ang PBA na magdagdag pa sila ng mga koponan. Ayon nga kay C, dapat kumuha na ang PBA ng teams na taga Visayas at Mindanao para mas lumawak pa at makilala ang kanilang liga. Madalas kasi sa Manila lang ginaganap ang mga laro sa PBA kagaya ng MOA Arena at Araneta Coliseum. Karamihan kasi ng mga player na naglalaro sa PBA ay halos sa Metro Manila na nakatira. Bibihira lang din mag-out of town ng PBA na kung tutuusin mas malakas pang makahatak doon ng audience. Kaya naman panigurado na napapaisip na ang PBA na baguhin na ang estilo ng kanilang liga. Nagsasawa na din kasi ang mga manunood na halos puro SMC at MVP teams na lang ang naglalaban-laban sa PBA Finals, na isa sa mga dahilan kung bakit lalong bumababa ang rating ng liga. Nangyayari din minsan na parehong SMC teams pa ang naglalaban sa championship na sa tingin ng mga PBA fans ay nagbibigayan lang sa kanilang laro. Mas maganda nga na umpisahan na nila ang mga pagbabago na ito bago pa magsialisa ng mas madami pang PBA superstar para maglaro sa pinakasikat na liga ngayon sa Asia na Japan B-League at ang Korean Basketball League.